Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 210. Lumang Tipan, 1 Chronicles 6. Ang mga anak na lalaki ni Levi ay sina Gerson, Kohat at Merari. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Azar, Hebron at Uziel. Ang mga anak ni Amram ay sina Aaron, Moises at Miriam. Ang mga anak na lalaki ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Si Eleazar ang ama ni Phinehas, at si Phinehas ang ama ni Abishua. Si Abishua ang ama ni Buki, at si Buki ang ama ni Uzi. Si Uzi ang ama ni Zeraias at si Zeraias ang ama ni Mereo. Si Mereo ang ama ni Amarias, si Amarias ang ama ni Ahitob. Si Ahitob ang ama ni Zadek, at si Zadek ang ama ni Ahimas. Si Ahimas ang ama ni Azarias, at si Azarias ang ama ni Johanan. Si Johanan ang ama ni Azarias na naglingkod sa templo na ipinatayo ni Solomon sa Jerusalem. Si Azarias ang ama ni Amarias, at si Amarias ang ama ni Ahitob. Si Ahitob ang ama ni Zadek na ama ni Sallam. Si Sallam ang ama ni Hilkias, at si Hilkias ang ama ni Azarias. Si Azarias ang ama ni Seria, at si Seria ang ama ni Jehozadek. Nabihag si Jehozadek nang ipinatapon ni Yahweh ang Juda at Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Nebuchadnezzar. Ang mga anak na lalaki ni Levi ay sina Gerson, Kohat at Merari. Ang mga anak na lalaki ni Gerson ay sina Libna at Simei. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Azar, Hebron at Uziel. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Muzi. Sila ang mga naging angkan ng mga Levita ayon sa pamilya ng kanilang ama. Ang mga kaapo-apuhan ni Gerson ay nagmula sa kanyang anak na si Libna. Ang anak ni Libna ay si Jahat. Ang anak ni Jahat ay si Zima. Ang anak ni Zima ay si Joa. Ang anak ni Joa ay si Ido. Ang anak ni Ido ay si Zara. Ang anak ni Zara ay si Jethray. Nagmula ang kaapo-apuhan ni Kohat sa kanyang anak na lalaki na si Aminadab. Ang kanyang anak ay si Korah. Ang anak ni Korah ay si Asir. Ang anak ni Asir ay si Elkanah. Ang anak ni Elkanah ay si Ebi-Asaph. Ang anak ni Asir ay si Tahat. Ang anak ni Tahat ay si Uriel. Ang anak ni Uriel ay si Uzies. Ang anak ni Uzies ay si Shol. Ang mga anak na lalaki ni Elkanah ay sina Amasai, Ahimot at Elkanah. Ang anak na lalaki ng ikalawang Elkanah na ito ay si Zophar. Ang kanyang anak ay si Nahat. Ang anak ni Nahat ay si Eliab. Ang anak ni Eliab ay si Jerahem. Ang anak ni Joram ay si Elkanah. Ang mga anak na lalaki ni Samuel ay si Joel na panganay at si Abijah ang pangalawa. Ang anak na lalaki ni Merari ay si Mali. Ang kanyang anak ay si Libna. Ang anak ni Libna ay si Simei. Ang anak ni Simei ay si Uza. Ang anak ni Uza ay si Simea. Ang anak ni Simea ay si Nihaya. Ang anak ni Haya ay si Asaya. Ang mga sumusunod ay mga pangalan ng mga lalaking itinalaga ni David na mamahala sa musika sa tahanan ni Yahweh, matapos na ilagay doon ang kaba ng tipan. Naglingkod sila sa pamamagitan ng pag-awit sa harap ng tabernakulo, ang toldang tipanan, hanggang sa maipatayo ni Solomon ang tahanan ni Yahweh sa Jerusalem. Tinupad nila ang kanilang mga tungkulin na sinusunod ang mga panuntunang ibinigay sa kanila. Ito ang mga naglingkod kasama ang kanilang mga anak na lalaki. Mula sa angkan ng mga Kohat ay si Himen na manunugtog. Kung babalikan ang nakaraang panahon, ito ang kanyang mga lalaking ninuno. Si Heman ay anak ni Joel na anak ni Samuel. Si Samuel ay anak ni Elkanah na anak ni Jerahem na anak ni Eliel na anak ni Toa. Si Toa ay anak ni Zoph na anak ni Elkanah na anak ni Mahat. Si Mahat ay anak ni Amasai na anak ni Elkanah. Si Elkanah ay anak ni Joel na anak ni Azarias na anak ni Zephanias. Si Zephanias ay anak ni Tahat na anak ni Asir na anak ni Ebi-Asaph na anak ni Korah. Si Korah ay anak ni Azar na anak ni Kohat na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Israel. Ang kasamahan ni Heman ay si Asaph na nakatayo sa kanyang kanan. Si Asaph ay anak na lalaki ni Berekias na anak na lalaki ni Simea.
Si Simea ay anak na lalaki ni Michael na anak na lalaki ni Baseas na anak na lalaki ni Malques. Si Malques ay anak na lalaki ni Etni na anak na lalaki ni Zira na anak na lalaki ni Adeas. Si Adeas ay anak na lalaki ni Ita na anak na lalaki ni Zima na anak na lalaki ni Simei. Si Simei ay anak na lalaki ni Jahat na anak na lalaki ni Gerson na anak na lalaki ni Levi. Sa gawing kaliwa ni Heman ay ang kanyang mga kasamahan na mga anak na lalaki ni Merari. Isinama nila si Ita na anak na lalaki ni Quizi na anak na lalaki ni Abdi na anak na lalaki ni Malok. Si Malok ay anak na lalaki ni Hashabias na anak na lalaki ni Amazias na anak na lalaki ni Hilkias. Si Hilkias ay anak na lalaki ni Amzi na anak na lalaki ni Bani na anak na lalaki ni Semer. Si Semer ay anak na lalaki ni Mali na anak na lalaki ni Muzi. Si Muzi ay anak na lalaki ni Merari na anak na lalaki ni Levi. Ang kanilang mga kasamahang Levita ay itinalaga upang gawin ang lahat ng mga gawain sa tabernakulo na tahanan ng Diyos. Si Aaron at ang kanyang mga anak ang gumagawa ng lahat ng gawain na may kinalaman sa kabanal-banalang lugar. Ginagawa nila ang mga paghahandog sa altar para sa mga alay na susunugin. Ginagawa nila ang paghahandog sa altar ng insenso. Ang lahat ng ito ay upang mabayaran ang mga kasalanan ng Israel. Sinunod nila ang lahat ng mga iniutos ni Moises na lingkod ng Diyos. Ang mga sumusunod ay kaapo-apuhan ni Aaron. Anak ni Aaron si Eleazar na ama ni Phinehas na ama ni Abishua. Bagong tipan. Romans 33 minuto pasado alas 11:36, Romans 12:1-21. Napakayaman ng Diyos sa karunungan at kaalaman. Hindi masuri ang kanyang mga hatol, at ang kanyang mga kaparaanan ay hindi kayang matuklasan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng isipan ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? O sino ang nagbigay ng una sa Diyos, upang ito ay bayaran sa kanya? Napakayaman ng Diyos sa karunungan at kaalaman. Hindi masuri ang kanyang mga hatol, at ang kanyang mga kaparaanan ay hindi kayang matuklasan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng isipan ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? O sino ang nagbigay ng una sa Diyos, upang ito ay bayaran sa kanya? Sapagkat mula sa Kanya, at sa pamamagitan niya, at sa Kanya, ang lahat ng mga bagay. Sa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kaya hinihikayat ko kayo, mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, na ialay ninyo ang inyong mga katawan na isang buhay na alay, banal, katanggap-tanggap sa Diyos. Ito ang inyong nararapat na paglilingkod. Huwag kayong umayon sa mundong ito, ngunit mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Gawin ninyo ito upang malaman ninyo kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap, at ganap na kalooban ng Diyos. Sapagkat, dahil sa biyayang ibinigay sa akin, sinasabi ko na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip na mas mataas ang inyong sarili kaysa sa nararapat ninyong isipin. Sa halip, dapat kayong mag-isip ng may karunungan, ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat marami tayong bahagi sa iisang katawan, ngunit hindi lahat ng mga bahagi ay may pare-parehong tungkulin. Gayon din naman, tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo, at ang bawat isa ay bahagi ng isa't isa. Mayroon tayong iba't ibang kaloob ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Kung ang kaloob ng isa ay paghahayag ng propesya, gawin niya ito ayon sa sukat ng kanyang pananampalataya. Kung ang kaloob ng isa ay paglilingkod, hayaan siyang maglingkod. Kung ang isa ay may kaloob ng pagtuturo, hayaan siyang magturo. Kung ang kaloob ng isa ay pagpapalakas ng loob, hayaan siyang magpalakas ng loob. Kung ang kaloob ng isa ay pagbibigay, hayaan siyang gawin ito ng may kagandahang loob. Kung ang kaloob ng isa ay pamumuno, gawin ito ng may pag-iingat. Kung ang kaloob ng isa ay pagpapakita ng awa, gawin ito ng may kagalakan. Ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kasuklaman kung ano ang masama, panghawakan kung ano ang mabuti.
Patungkol sa pag-ibig ng mga kapatid, maging magiliw kayo sa isa't isa. Patungkol sa kapurihan, igalang ninyo ang isa't isa. Patungkol sa pagsisikap, huwag mag-atubili. Patungkol sa espiritu, maging masigasig. Patungkol sa Panginoon, maglingkod sa Kanya. Magalak sa pag-asang mayroon kayo tungkol sa hinaharap. Maging matiisin sa inyong mga kabalisahan. Magpatuloy sa pananalangin. Tumulong sa pangangailangan ng mga mananampalataya. Humanap ng maraming paraan upang ipakita ang magiliw na pagtanggap sa iba. Pagpalain ninyo ang mga umaapi sa inyo, pagpalain at huwag isumpa. Makipaggalak kayo sa mga nagagalak, makipagtangis kayo sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng pag-iisip, huwag mag-isip sa mga paraang mapagmataas, ngunit tanggapin ang mga mabababang tao. Huwag maging marunong sa inyong mga sariling isipan. Huwag gantihan ang sinuman ng masama sa masama. Gumawa ng mga mabubuting bagay sa paningin ng lahat ng tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Huwag ipaghiganti ang inyong mga sarili, mga minamahal, ngunit bigyang daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat na, akin ang paghihiganti, ako ang gag-antay, sinasabi ng Panginoon. Ngunit kung ang iyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo siya. Kung siya ay nauuhaw, bigyan mo siya ng maiinom. Sapagkat kung gagawin mo ito, nagtatambak ka ng mga baga ng apoy sa kanyang ulo. Huwag kang magpadaig sa kasamaan, ngunit daigin mo ng mabuti ang kasamaan. Mga awit, Psalm 89 is the 30-37. Kung iiwanan ng kanyang mga anak ang aking batas at susuwayin ang aking mga kautusan. Kung lalabagin nila ang aking mga patakaran at hindi susundin ang aking mga kautusan, parurusahan ko ang kanilang paghihimagsik gamit ang isang pamalo at ang kanilang mga kasalanan ng aking mga suntok. Pero hindi ko aalisin ang aking katapatan sa tipan mula sa kanya o hindi magiging totoo sa aking pangako. Hindi ko puputulan ang aking tipan o babaguhin ang mga salita ng aking mga labi. Higit kailanman ako ay nangako sa aking kabanalan, hindi ako magsisinungaling kay David. Ang kanyang mga kaapo-apuhan at ang kanyang trono ay magpapatuloy magpakailanman na kasing tagal ng araw sa aking harapan. Magiging matatag ito magpakailanman katulad ng buwan, ang tapat na saksi sa kalangitan. Selah. Ama naming nasa langit, kami ay namamangha sa iyong walang hanggang karunungan at sa lalim ng iyong kayamanan, gaya ng ipinahayag sa Roma. Tulad ng linya ng iyong mga tapat na lingkod sa unang kronika na nagpapaalala sa amin ng iyong pangmatagalang tipan, tulungan mo kaming mamuhay ng karapat-dapat sa iyong tawag, na iniaalay ang aming sarili bilang mga buhay na handog. Naway maging matatag kami sa pag-ibig at tapat sa paglilingkod, na sumasalamin sa iyong matibay na mga pangako na matatagpuan sa Awit Kapitulo 89. Gabayan mo kami upang yakapin ang kababang loob at biyaya, upang maipakita namin ang pagkakaisa ng iyong katawan, na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo sa lahat ng aming ginagawa. Ang lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, ngayon at magpakailanman. Amen.